sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng Senado kaugnay ng umano'y samot-saring pag-abuso at paglabag sa batas ni Pastor Apollo Kibuloy. Isang testigo ang nagsiwalat na nakatanggap umano ang mag-ama ng mga bag na naglalaman ng baril mula kay Kibuloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Malalaking bag na may iba't ibang klase ng baril daw ang natanggap ng mag-amang Duterte mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Nakita raw yan mismo ng dalawang mata ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si alias Rene. Nangyayari raw ang transaksyong yan sa lugar na tinatawag na Glory Mountain. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag, na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Chopper ang sinasakyan papunta sa Glory Mountain. Walang detalye kung saan ang eksaktong lugar na yan. Basta dyan daw dinadala yung mga miyembro na kailangan daw iwasto ang pag-uugali. Hindi rin naman lingid sa kaalaman ng marami na supporter ng mga Duterte ang pastor. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng mag-amang Duterte pero wala pa silang sagot. Ikinwento rin ni alias Rene sa pagdinig kanina ng Senado ang mga bangungot na naranasan niya sa kamay ni Pastor Kibuloy at sa mga matataas na opisyal nito. Kitang nanginginig pa ang kamay niya habang binabasa ang kanyang salaysay kung paanong ang alok sa kanyang scholarship ay humantong sa sapilitang panlilimos sa lansangan. 3,000 piso ang kota kada araw at kapag hindi naaabot, dusa ang sasapitin. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Mas matindi ang pressure sa kanila pagtunton ng bare months. 1.5 million pesos ang kanilang kota sa pamamalimos. Bukod dyan, nakaranas din siya ng pangmomolestya mula sa mataas na opisyal ng Kingdom of Jesus Christ. Pinagtrabaho rin ng walang sweldo si alias Rene bilang researcher ng SMNI News. Researcher daw siya sa umaga at nanlilimos pagsapit ng gabi. Nang hindi na makayanan ng pang-aabuso, umalis na siya sa SMNI. Dito raw siya binalaan. Wag daw ako magsasalita tungkol sa kingdom, anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at mawawala ako dito sa mundo. Sinigundahan naman ng mismong apo ni Kibuloy ang mga akusasyon ni alias Rene. Siya si alias David. Nagtrabaho din daw siya bilang cameraman sa SMNI at nakaranas din ng torture. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata, inuntog nila yung ulo ko. 10 years na nakaraan pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila sili yung mata ko. Nilagyan nila ng sili yung ari ko. Nilagyan nila sili yung bibig ko. Depensa naman ng full-time miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ. This is a religious organization, a corporation soul, so we don't have salary, but we call them honorarium. We are serving because this is voluntary, this is being a missionary, so this is not actually employment. Giit naman ang chairperson ng komite na si Senator Risa Hontiveros. Malinaw na may human trafficking at labor exploitation sa SMNI. Parang indentured slavery na ito eh. Lumalabas, SMNI is engaged in human trafficking. Kailangan din talaga yung patuloy na pag-inspect dito, di lamang ng DOJ, pati ng DOLE, kasi kung ano yung aspeto ng maaring matukoy na krimen. And kung maaring engaged in human trafficking ang SMNI, talagang mapapaisip ka, binibigyan ba dapat ang possible or probable human trafficker? Binibigyan ba dapat yan ng franchise, no? Iimbestigahan na raw ng Department of Labor and Employment ang SMNI. No-show naman ulit sa Senado si Pastor Kibuloy, pero ipinasabina na siya kaya dapat na siyang dumalo sa susunod na pagdinig. Kung hindi, pwede siyang ipaaresto sa Sergeant of Arms ng Senado. Sinusubukan pa rin ng News 5 na kunin ang panig ni Kibuloy at ng SMNI. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. At kaugnay pa rin ang balitang yan, pati ang Kamara, ipinasabina na rin si Pastor Apollo Kibuloy.
Dapat na raw siyang dumalo sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises. Tungkol ito sa mga paglabag umano ng Sunshine Media Network International o SMNI. Kapag hindi pa rin sumipot si Kibuloy, posible siyang i-contempt. Wala pang bagong tugon dyan ang pastor, pero dati nang iginiit ang kampo ng SMNI na hindi bahagi ng operasyon ng network si Kibuloy. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.